Patay na ho ang bata. Ang anak ko. We need to perform hysterectomy. May nakita ho akong tumor sa kanyang lip ovary. Kailangan po nating operahan. I love you. Siguro kung hindi ako nakunan kay Anna at nabuhay si Brian, cute ang mga itsura nila. Siguro pupuyatin talaga tayo ni Brian dahil iiyak yun ang iiyak. Sabi kasi ni Mama napakaiyakin daw ako nung bata ko Kung hindi naman namatay si Anna, 4 na taon na dapat siya. Siguro sobrang likot na yung batang yun. Yep. Walang atupagin yung kundi magpakarga na magpakarga. Saka I'm sure, magpapabili ng mga toys yun. Tama na, Nita. Tama na. Kaka-baby pa naman tayo. Ito, kahit isa lang ang baryo mo, hindi ka pang anak. Okay na dun sa mga ikakasal yung pinadala kong menu. Mamaya pupunta na lang akong restaurant para magsara na lang kami. Samahan na kita. Tapos dali na rin natin yung mga invitations dun sa kliyente para ma-check na nila. Ayoko.
lalandi ka lang. Trabaho to, no? Hehehe, sungit! Ako, Miko? Asan ba yung anak ko, ha? Miko! Ikaw talaga? Ano ka ba? Ang kulit-kulit mo ko. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang laro ng laro, huwag kang malikot. Dito ka lang. Upo, upo, upo. Diyan ka lang. Masyado mong hinihigpitan yung anak mo. Huwag kang Eh, ganyan. ang kulit-kulit eh. Ikaw kaya magkaanak ng ganito, no? Hoy, nga ikaw. eh. Bakit hindi ka pa ba nag-aasawa nga pala hanggang ngayon? Kung ikaw nga naaaburido ka dyan sa anak mo, pipilitin mo pa ako magkapamilya. Ayoko. Ayaw daw. Wala ka lang boyfriend. Eh, hindi. Ayoko lang. Ay, nako! Tingnan niyo yung anak ko. Likot-likot. Sipa na, sipa. Oo nga. Dali, tingnan niya. Grabe. Lakas na. Tingnan mo. Uy, Elisa. Elisa, tingnan mo. Lakas. O, bakit? Ayan, no? Oh. O, diba? Naramdaman mo? Hindi ba swerte daw pag ginagawa niya? Hindi, gusto ko babae. Hi, guys. Oh, Hi, hi. Oh, bakit dito kayo nagtatrabaho? Paano kasi po, itong asawa niyo kanina tinamad. Kaya dinala na lang namin yung trabaho dito. Akala kasi niya makakatakas siya. Hey. What's wrong? Ano nangyayari sa... Ha? Upo ka muna. Upo ka muna. Okay. Pwede ko pang ng tubig kasi kami. Ganyan yata talaga yung mga necessaryan. Okay na ako. Nawala na. Bilis. Ayan na, ayan na. Galing ko ngayon. Relax ka. Sige na. Ano ka? Ano pakiramdam mo? Basta. Sure ka ba? Han? Hmm? Huwag ka na munang pumasok. Dito ka na muna. Kaya mo na si Carol doon. Kaya niya na yun. Ano naman ang gagawin ko dito? Nasa bahay ako buong araw. Mabobore lang ako dito. At least dito, hindi ka matatagtag. Hindi ka mapapagod. Hindi pa ako mag-aalala sa'yo. Kasi pag pumapasok ko sa opisina, nag-aalala ako. Tingnan mo. Naglalakad ka sa kalye. Masagasaan ka. Merong isang masamang tao, biglang hold up yung opisina ninyo. Nagmamaneho ka, bigla ka mabangga. Saka, pag nandito ka, this year lang. Basta this year lang. Masisimulan na natin yung project natin. Magkaroon ng isang baby. Ayun. Meron ka palang masamang intention. Ikaw bad ka talaga, ha? Ayun mo. Gusto. Gusto. Hello? Hi, Balae! O ano, kumusta? Naku, ikaw, oo. Para kang na hindi sanay sa Amerika, oo. Oo. Okay naman, okay. Oo. Sandali sandali. Anton, Yeah. telephone, mami mo. Hi, Ma'am. Ayusin mo. Yeah. She's fine. She's fine. Medyo na-depress. Pero sino bang hindi, no? We have great expectations, eh. Yeah, nag-iingat naman siya, but it's just too bad. Just too bad. Yeah, I'll tell her you called up. Okay?
Take care too. Bye-bye. I love you. Yali, okay na ba lahat yan? Opo, sir. Tapos na po. Tatawagin ko na po ba si ma'am? Ako na. Han, breakfast is ready. Han? Saan hospital ho ba yung natirahan ng asawa ninyo? St. Bridget Hospital, Doc. May naiwang needle sa loob ng kanyang uterus nung isinagawa ang operasyon. Kaya na-infect ang kanyang uterus. At ito rin ang dahilan kung bakit siya dinugo at nagkaroon ng foul smelling discharge. Kinakailangan tanggalin ang kanyang uterus, which means hindi na kayo magkakaanak muli. I'm so sorry. Ginawa mo? Ha? You're fake! Tama na. Huwag ka na umiyak, please. Makakasama sa'yo yan. Ha? My God, I never thought na mangyayari sa'yo to. Malaking hospital ang St. Bridget's. At malaki ang binayad niyo sa ospital para sa operasyon. We're here for you, Elisa. Ha? Diyan lang. I'm sorry too. I'm sorry. Tumanda, Anton. Gusto ko magbayad siya sa ginawa niya. Gusto ko matanggalan siya ng lisensya. As the representative of St. Bridget Hospital and Dr. Martin, we'd like to resolve the lawsuit. And how do you propose we settle the lawsuit? To settle the case, and without admitting any wrongdoing whatsoever, the hospital has generously offered 100,000 pesos for the victim. That's too cheap. Gusto naming mawalan na lisensya ang doktor na hanggang ngayon ay nasa hospital pa rin yun. At magbayad ng 5 million damages fee ang hospital. Bueno, ang maialok namin ay 200 grand. Or we all go to court. Hindi pera ang usapan dito. Nagpunta kami
dun sa ospital na yon dahil nagtiwala kami. Tapos nawalan pa ako ng ovaryo dahil sa kababayan ng mga tauhan doon. Kahit anong halaga, hindi yun mabibili ng nawala sa akin. Mrs., we understand and we are very sympathetic. Pero nangyari na ang nangyari. In the end, pera pa rin ang pag-uusapan natin. Malaking hospital ang kliyente namin. At hindi basta-bastang doktor si Dr. Martin. Mababayaran nila kami para pabutin sa korte ang kasong ito. Hindi kami ang maaabana. Kayo. Lalaban kami. Reporter na to. Ano akala niya sa asawa ko? Freak! Yung dyaryo na yan, yung lintik na dyaryo na yan, didemanda ko. Calm down, Anton. Ano man ang sabihin mo, pabor pa rin naman sa inyo. At makakapag-generate yan ng sympathy sa public. Pabayaan mo na, Anton. Please. Pabayaan mo na lang. Hello. Good. Kailan daw? Oh, okay. Salamat. Anton, good news. Nairapol na kanina ang uupong judge. Si Judge Lopez ang hawak ng kaso. At in 2 weeks' time, meron nang nakaset na hearing. Ino-notify na lang tayo. You see? Matuwa ka. Pangalawang postponement na to. Lagi na lang sila nakakalusot. Kung ano-ano na lang alibay nila para ma-postpone ng hearing. Napapagod na ako. Anton, kaya ba natin talaga to? Nangako si Atty. Alegre na sisiguraduhin niya matutuloy yung susunod na hearing. Magtiwala tayo sa kanya. Ginagawa naman niya ang lahat makakaya niya para matulungan tayo. Pero Anton, kaya ba natin talaga to? Kakayanin natin to. Hanggang kailan? Okay. Let's make a deal. Okay? Bawal ang maging mahina ang isa sa atin. Pag naging mahina ang isa sa atin, paano na? Anong laban natin? Wala. Kailangan maging matapang tayo. Nandito na tayo. Aatas pa ba tayo? Bawal ang maging mahina. Deal? Iskandalo yan, nag-geister. Kaya nagpapabango sila. Ay nako, kahit na ilang milyon pang ilabas nila, mangangawi pa rin sila. Huwag ho kayong mag-alala. Kahit ho anong laki ng pera naman nila, may pag-asa ho ang ating kaso. O paano, attorney? Hindi umusad ang hearing. Ha? Lagi na pupuspone. Anton, makinig ka. Hindi ito ang first time na case ng hospital malpractice. May nakuha na akong witness.
Ito si Aling Belinda at ang asawa niya si Mang Nano. Noong 1992 na-confine sa St. Bridget Hospital si Aling Belinda. Same gynecologist ang tumingin sa kanya, si Dr. Martin, na siya ring akusado sa kaso natin. Mali ang prognosis ni Dr. Martin. Isa lang daw simpleng kaso ng appendicitis ang noon ay tumor sa matres ni Aling Belinda. Binigyan lang ng gamot at pagkatapos ay pinauwi na. After a month, at saka natuklasan na mali ang prognosis. Ano nangyari yung pagkatapos nun, Aling Belinda? Ginamot na ho kami sa ospital na yon. Si Dr. Martino ang gumastos. Pero pagkatapos nun, di ho pwedeng manganak. Buti na lang ho at may 2 anak na ho kami nung nangyari yon. Kailangan ho namin ang tulong ninyo. Gusto namin palabasin na madalas mangyari ang ganong kaso sa ospital na yun at kay Dr. Martin. Ayaw ho namin ng gulo. Mahirap madamay. Parang awa niyo na ho. Magbibigay lang naman kayo ng pahayag dun sa korte. Tulungan niyo naman ho ako. Pero nakapirma na ho kami ng kasunduan kay Dr. Martin na mananahimik kami at binigyan niya kami ng pera. Mahirap lang ho kami, kaya namin tinanggap ang pera. Dito sa atin, pag mahirap ka, bali wala. Pag mayaman ka, ikaw lang may karapatan. Sa iba na lang ho kayo humingi ng tulong. Talaga hong ayaw namin. Pero na, Ida. Sige po, Torne. Tutuloy na po kami. Swerte ho kayo. May mga anak na kayo. Ako kahit kailan. Hindi na ako magkakaanak. Kaya nangyari to sa akin dahil hindi kayo nagdemanda noon. Huwag naman natin pabayaan na ibang babae makaranas nito. Pasensya na ho kayo. Talaga hong ayaw namin ng gulo. Sige po, alis na po. Pasensya ka na, Anton. Pero hindi pwedeng maglabas ng pera ang kumpanya ngayon. Lahat kasi ng pera natin ay naka-invest sa mga itinatayo nating projects. Hindi ka mapapahiram ng pera. Isa pa, hindi gumaganda ang record mo. Dumadami ang absences mo. Baka masilip ito ng may-ari at mabutasan ka. Ikaw rin. Baka kamukat-mukat mo niyan eh. May iba nang ipinalit sa iyo. Bakit? Bakit isasangla mo itong bahay na to?
ubos na ang savings natin. Dahil sa kasong ito. Nag-long distance na ako sa mga parents ko para humingi ng tulong. Sabi nila, mapapahiram nila tayo by March. Kung isasanla natin ang bahay na ito, eh di madali natin mababayaran yan. Ano, Anton, naaabala na lang tayo dito. Hanggang ngayon, wala pa rin linaw ang kaso na ito. Ano ba? Kaya ba natin to o hindi? Ano ba? Ba't hindi mo ako masagot? Kaya ba natin itong kaso na ito o hindi? Sagutin mo ako, Anton! Kaya ba natin to o hindi? Hindi! Hindi natin kaya! Yung ba ang gusto mong marinig? At isa pa, pagod na ako. Pagod na ako. Wala na tayong inatupag nitong mga nakaraang araw, mga nakaraang buwan, kundi ang kasong ito. Magmula sa umaga hanggang sa gabi, wala nang nasa utak natin, kundi ang lintik na kasong ito. O di anong gusto mong isipin? Ha? Maghanap ka ng ibang babae? Sana hindi akong pinakasalan mo? Ibang asawa ang gusto mo? Ganun ba ang ibig mo sabihin? Teka. Ano ba yung pinagsasabi mo? Huwag mo nga ako tinatalikuran, nag-uusap tayo eh! Ba't ayaw mo tayo mag-usap? Hindi tayo nag-uusap. Nag-aaway tayo. Mabuti nga yun para magkalinawan na tayo! Ano magkalinawan? Pagod na ako. Pagod ka na? Pagod na rin ako, akala mo? Akala mo ikaw lang may iniisip? Ako rin, marami akong iniisip at kinakatakutan! Isang araw, hindi ka na bumalik dito. Isang araw, baka maging maligaya ka na sa isang babae mo. Dahil may anak ka sa kanya. Ako dapat mapagod, Anton! Ako dapat ang mapagod, hindi ikaw! Ako dapat mapagod! I'm sorry. Hindi ako nangintay sa'yo kagabi. Saan ka na nagsuot? Wala. Nag-isip. Nag-isip ka kung uuwian mo pa ako, hindi? Nag-isip ako. Bakit hindi kita kayang iwanan? Isa lang ang sagot. Dahil mahal kita.
Naalala mo nung niyaya kita magpakasal. Sinabi ko sa'yo, magiging masaya tayo. Kakaroon tayo ng mga anak. Maraming apo. Magsasama tayo hanggang sa pagtanda natin. Pero hindi naman nangyayari yun. Hindi ba? Nisa, kahit hindi tayo magkaroon ng anak, ikaw pa rin ang gusto kong makasama sa buhay ko. Dahil ikaw ang nagpapasaya sa akin. Kahit pagod ka na. Kahit na maghirap tayo. Kahit na makalaban natin sila lahat. Magtagal ang kasong ito at maubusan tayo ng pera. Ikaw pa rin ang gusto ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. Mahal kita, Anton.